So yun mga ka-farmers, no? Ngayon ay magtanim tayo nitong mangustin. Sa paglagay ng mangustin, first, naghukay ka dito ng hanggang tuhod yung lalim niya. So ito lagyan natin ng, so tingnan mo, lampas tuhod na siya. So lagyan una natin ito ng first beddings niya na yung tinatawag na kayan ng mais. No? So ito po ay na-compose na siya since halos 5 years na po ito. Kaya maganda na siyang taniman. Mataba na din ito. Kasi na-decompose na siya. So kung titingnan ninyo, halos lupa na siya, oh. Mga farmers. So napakainam po at hindi na siya mainit. So utang ito nilagay natin. Estimate lang natin na maabot siya hanggang mga yan. Oh, so marami na po yan. So, tapos pantayin natin. Tapos lalagyan ulit natin. Next, ang second layer niya, itong dumi ng kambing. So halos 5 years na din ito. So kung mapapansin ninyo, may ilang bilog, may nahalo lang. Ito yung mga bago. Pero mostly, ito yung hinukay natin kanina sa likod ng bahay ng kambing. So halos lupa na siya. So napakasustansya to. At ito ay napakalaking source ng NPK o tinatawag na mga macronutrients which is kailangan ng tanim natin. Ito yung nitrogen, potassium, phosphorus. Actually wala man overdose ito kahit 100% taniman mo ito, tutubo at tutubo din. May nandito sa mga gulay, lalo na dito sa mga seedlings natin na mga fruit bearing trees. Itong mangosteen. So lalagyan ulit natin siya. No? So ito. Lagay natin dumi ng kambing. Okay. Okay, tama na yan. Tapos lagyan natin ng konting lupa. Ito yung topsoil. Ang topsoil natin dito, mataba din, oh. Yan. Lagyan natin konti. Tapos topsoil din mamaya ang itatambak natin dito sa kanya. Okay. So ito, tatanggalan natin siya ng hindi ko po nadala yung bolo ko kaya ito, pagtsagaan na lang. Tanggalan natin siya nitong bottom part ng kanyang seedling bag. Tapos matanggal na yan. Tanggalin din. Lagay na natin siya. Kanyang butas. At tatanggalin na natin to. At kanyang yan. Okay na po yan. Tapos papatong na natin ng yung mga topsoil. Ito magandang topsoil po to, oh. Tingnan nyo po. May team na yan. Lagay natin. Okay. Topsoil lang. Kasi yung sa ilalim, na hinukay natin, kagaya nito, wala na itong nutrients kasi acidic na po ito. Kaya topsoil yung ilalagay natin. Okay. So, mga farmers, so ito na po, tapos na natin siyang itanim at abangan na lang natin siya next month para maglagay naman tayo ng karagdagang abono or fertilizer na kailangan niya. So, abangan natin. Check din natin, monitor natin araw-araw kung ano na po ang resulta niya. And hopefully, maganda yung tubo niya at mas mabilis ang kanyang paglaki since nakawala na siya sa kanyang seedling bag. Okay, so update ko na lang kayo paglaki nito. Abangan nyo na lang sa next vlog natin mga kaibigan. Maraming salamat po.